and BICAM insertions, flood control projects. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito sa unprogrammed and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakutsaba, quality control, 5%. And then, DE and others, 5%. Quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Madam COA, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Saka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Alam mo ang total, Madam Secretary? 74%. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ko lang po tinatanong, sana padala po ninyo 2023, 24 at saka 2025. We will furnish the committee, Mr. Chair. Okay, tas follow up lang po. Salamat po. Follow up po kasi may valid po yung point niya kanina. Identified na po natin yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yon. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Mr. Chair and Your Honor, based po sa aming mga reports na nakuha po from our regional and district engineering offices, ongoing pa lang po yung kanilang pag-collate ng mga observations, sir. Actually, sir, may mga observations naman po pero hindi ko po mako-conclude na pertaining po ito doon sa mga ghost projects. Marami naman po kasing observation ng mga auditors natin, sir, kasi marami din pong types of audit ang kinakandak ng mga auditors natin regularly, sir. May compliance. Yes, I mean for this particular projects na kinlaim, inamin ng DPWH na talagang ghost projects ito. Yes, Pwede niyo tutukan ito and can we have results Yes, in the next hearing Yes, na sir. ikakandak natin? Opo, sir. Actually, sir, meron na po tayong office order from our chairman, particularly para sa fraud audit po ng Bulacan, sir. Thank you for that. Thank you. Thank you. Mr. Chair, tayo, Chairman. next hearing, ha? Yes, sir. Thank you. Opo. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, related to kay Senator Jingo in order for arrival. Just one question, Mr. Chairman. All right. I'll give Okay, it. Mr. Chairman. Isang tanong lang. Parang tinitipid mo ata ako, Mr. Chair. Dalawa. Sige. Kasi nabanggit nga dito kanina na may mga ghost projects, na may mga projects na nabigay sa mga kontraktor na kaduda-duda for the longest time. Ang tanong ko sa DPWH, kasi sa ngayon, nag-research kami sa 103 na blacklisted na mga contractors. Isa lang dito ang na-blacklist ng DPWH sa flood control. Isa lang.
bakit isa lang? Kung inaamin naman ng DPWH, pinag-usapan natin dito for the longest time, marami mga anomalya, katiwalian sa flood control at mga contractor na gumagawa ng gross projects, bakit isa lang ang na-flag down on a blacklist? Well, Your Honor, I think unfortunately these are now being validated in the field. These are now being validated in the field. So, pagka wala naman pong derogatory information that will come out in the bidding process for these contractors, they could be allowed actually to participate. Wala naman po kaming basis actually for... Okay, magbibigay ako ng reason kung bakit isa lang na blacklist sa dinami-dami mga kalokohan. Kasi karamihan sa mga empleyado sa DPWH ay mga contractor mismo. So sila ang gumagawa ng mga proyekto ng ghost project. So hindi nila ipa-blacklist sarili nila. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair. Mr. Secretary. Doon sa 5-point-something billion, most of these are ghost projects, as you have admitted already. Oh, I cannot say that most of it at this point in time, Your Honor. But I think in this 5.9 billion pesos that is nandyan sa Wawaw Builders, there could be some. Kasi sa Bulacan muna yung pinag-uusapan natin. Yes, Your Honor. So some of these projects are ghost projects. Could be, Your Honor. So that's convenient already. Some of these projects in Bulacan are ghost projects. Mr. Chairman. What happens with the performance bond? What do you do with the performance bond? Each project has a performance bond. Tama po? Yes, Your Honor. Aren't you supposed to confiscate the performance bond? Well, if the project has been elapsed actually for its warranty, Your Honor. Hindi, as admitted, some of these projects are ghost projects. Yes, Your Honor. So you have to run after the performance bond. Yung insurance company, kailangan habulin natin. Yes, Your Honor, yes. What will you do? Well, as soon as we are able to file all the necessary... How much does it take? The insurance company, as experience ninyo, these are ghost projects. As soon as we are able to finally come up with the documentation, Your Honor, then I think... Okay, for the record, yes. Kapag nakita natin na ghost projects, you will run after absolutely, Your the Honor. performance bonds Absolutely, posted yes, by these contractors. Yes, Your Honor. And to the question of Senator Bato, Madam Coa, ano bang ginawa ninyo? Most of these projects have been established, admitted as ghost projects. Bakit hindi kayo makapagsalita, makapag-report? Ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors. Alam niyo yung problema nyo. You have a very standard way of answering us. Yes, sir. You are still waiting for your regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. I ask your regional, anong tawag niyo ron? Director po, sir. Regional Director ng COA. I ask him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. This is a project shepherded by the former, he was a deputy speaker in the House of Representatives. Kapareho ko siyang deputy speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH. Tinanong ko yung DPWH doon in Region 10. How come DPWH now is funding housing projects? Kailan nangyari ito? And then when I asked him, yung baka kung pagtatayuan ng lupa ng housing project na yan, costing 50 million pesos. By the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President.
Sabi ko, tinatanong ko sa kanya, alam mo ba na yung pagtatayuan ng housing project na ito ay hindi pa sa pangalan ng city? I don't know, sir. Bakit hindi mo alam? Eh kasi po, mag-audit lang po kami pagkatapos ng project. Saka naman nakakitang... Ibig mo sinasabi ko na nga sa iyo ngayon eh. The city of Laman, the local government's LG unit at that time succeeded in getting a writ of possession. On the basis of the writ of possession, itatayo nila yung housing project. I told them, is the writ of possession transform itself as a title for the city? Hindi ko po alam, sabi ng inyong COA. Pag natapos ang project na ito, kanino kakuha ang project na ito? Hindi ko po alam. Ito po yung nangyayari ngayon eh. Ito na naman pong Alpha and Omega General Contractors and Development. Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon na mayroong isang construction company. I hope he is listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Let me continue with the... Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chair, you still have the floor, Mr. kasi Chair. po, just a clarification, Mr. Chairman, kasi taga Region 10 ako. yes sir, So, sabihin hindi ko lang naman ito taga na Bukidnon yun, Mr. Chairman. Hindi Bukidnon yun. yung Project na yun ay hindi sa Bukidnon. Misamis Occidental ito eh. Misamis. Laman, Laman. Okay. O malayo yung Bukidnon. Thank you for the Senator. clarification, sir. Mr. Chairman, connected to So, the... Senator Soto, okay ka na? Tapos ka na po kayo? Kasi kayo yung mga may priority Ako, hindi mo pa. na magtanong. And then, Senator Villanueva, wala na siya rito. Senator De La Rosa, okay ka na? And then, now, I will go on, pwede ba? I'm not yet through, Mr. Chair. Only one question. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Pare sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Huwag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. Okay, Mr. Secretary. Once proven that these are ghost projects, what action are you going to take? We will file all the necessary charges, Your Honor. And ghost projects, actually, sabi ko nga, anybody who is involved in the implementation of that kind of a project has to be answerable. Your Honor. Pagkatapos na mawala yung pera natin, nawala yung pera ng gobyerno. Well, unfortunately, Your Honor, this is... Ito bang mga these municipalities that I have mentioned, nabayaran na ba yung itong Wawaw Builders? Bayad na ba? Please check your Yung mga records. projects na na-complete, Mr. Yung mga projects that have been filed, palagay ko na nabayaran na po lahat to. So, Except when will for- we expect your investigation to finish? Probably in a couple of weeks or next week, Your Honor, we just have... And who is in charge of inspecting the quality control in the province of Bulacan? right now, Your Honor, I have relieved the entire district office. Oh. I have relieved the Yes. entire district office and the Assuming regional... that you have relieved all your officials, who is this person who is in charge of inspecting the quality control in Bulacan before you relieve them? In the district office, Your Honor. In charge nga ron sa quality control ng Bulacan. I don't know. Your Honor, just may I have to consult. About that, but the person who is supposed to undertake quality control in the district is Norberto Santos, Your Honor. Okay.
Mr. Chair, I would like to, I move that we invite this person in our Noted, noted. I'm done, Mr. Chair. Let me make another clarification. Kanina po sinabi namin yung total flood control budget ay 849. Yun pong 849 billion was only for 2022 to 2024. Ang total po from 2022 to 2025 is actually 1,200 billion 308 million 300,000 or 1.2 trillion pesos. For the record po. Let me now shift to Senator Tulfo for a very few questions. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may we invite the COA district head in First District in Bulacan and the Bulacan DPWH First District Alcantara to be present next hearing, Mr. Chair. Mr. Chair, can we invite the COA First District of Bulacan and the District Engineer, First District Alcantara, to Certainly. Director General, please take note of the request. All right. Now let me direct my question to the Department of Public Works and Highways. Mr. Secretary, based on the list released by the President, there are top provinces with flood control projects. Okay? Pero they're not on top of the list na flood-prone area. Like Cebu with 414 flood control project, Isabela 341, Albay 273, Leyte 262, Camarines Sur 252. Tinitignan ko po itong listahan. Wala po sila dito sa top 10 flood-prone province. Number 1 po dyan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Ang tanong ko po, Mr. Secretary, ano po sinunod ho natin dito? Yung hazard mapping po ba? O sinunod natin yung politiko kung saan niya gustong ilagay yung pondo niya? Mr. Secretary. Your Honor, as I have explained, actually po, yung paglalagay po ng projects, ng flood control projects, under the National Expenditure Program po ito, no? Under the National Expenditure Program, meron po kasing allocation for each engineering district. Allocation po. And then, if you say there is a 1 billion allocation for a engineering district, ang policy po namin dito is 70% of that should go to the core program of the department, which is National Road Program Management and bridges, and of course flood control projects. So ito po yung core program ng department. So at the end, these are prioritized, and 70% of the 1 billion, as I said, 1 billion, theoretical 1 billion, can be allocated for local infrastructure. So in the allocation of that 70%, it's all up to the priorities in that district where to put the allocations, either in roads or flood control, Mr. Chairman. So at the end of the day, ang kwan po nito is actually, we, as I mentioned, it has to go through the process of the projects would have been included in the regional budget proposal. Kaya nga, Mr. Chair, bakit po napakalaki naman ng pinondo po dito sa mga probinsya na ito, when in fact, wala ho siya sa top 10 list ng flood control. Billions po yung pinondo. Ano po ang basis, legal basis po, na pondohan itong 5 probinsya na ito na hindi naman po flood prone sila, Mr. Secretary? Ito po kasi yung situation, Mr. Chair. As far as the National Expenditure Program that is submitted, these are equitably distributed amongst all the legislative and engineering districts. However, Mr. Chair, I think we know that actually after the
General Appropriations Act, marami po yung mga projects that are included. I understand that, Mr. Chair, pero yun nga po, babalikan na lang ho natin yan because ang tanong po natin, napakalaki naman po ng pondo at saka napakaraming flood control projects ng mga lugar na ito. Hindi po ba ninyo nasilip ito nung nilagay po ninyo sa NEP? Didn't you check man lang or ask as you're planning or whoever is in charge na kailangan natin lagyan dito ng flood control, Cebu, blah, blah, blah. Sana tinignan din ho natin kung magaling ho yung planning natin, kung sino man yung may hawak dyan, binabaha. Bantanong po dyan, binabaha ba? Bakit tayo magpopondo rin sa lugar na ito kung hindi naman po binabaha? It's a waste of money, Mr. Secretary. Waste of time also. Halatang halata ho Popondohan mo dito, gagastusan mo na wala namang baha. Di po ba? I mean, am I right? Yes or no lang, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. I agree Opo. completely. All right. Now, I'll go back to you, Mr. Secretary. Mr. Chair, let me ask this question to the Department of Budget and Management. Madam Secretary, ma'am, wala po bang hindi po ninyo chine-check? So, basta nag-request lang ng pondo, re-releasean ho ninyo. Hindi man lang matatanong para saan po itong pondo na ito, billion po ito, flood control. Wala ba kayong to counter na flood control, kailangan ito to justify? I mean, release lang ho tayo ng release kasi sabi ni congressman, sabi ni ganito, hingihan ko ng pondo, etc. etc. Kailangan ko kasi baka hindi. Pag hindi ko nireleasean, baka ipitin ng pondo ko sa budget hearing. Mr. Chair, good afternoon, good noon po sa ating lahat. Kung ano po ang nakalagay sa General Appropriations Act, yun po ang inire-release natin sa Department of Public Works and Highways. Naka-line item po lahat ng mga projects. It's detailed and identified yung mga projects po. Isa-isa nakasulat po dyan. Yung mga projects, yung mga flood control projects. I understand that, Madam Secretary, pero my point is, wala po bang pagkakataon? Kasi baka mamaya mali na po yung nililista. Hindi na po tama. If you see something wrong, okay, nandyan nga po yan, line item, pero hindi na po tama. Hindi po ba pwedeng i-correct po from Senator your end? Erwin, may I interrupt? I think the good secretary has not taken his oath yet. Am I correct? So, Hindi po. Sorry, late po ako. I came Director from General, another... can you please administer the oath of Secretary of DVM? Senator Erwin? Yeah, my question here is, Mr. Chair, para kay Madam Secretary, is like, tama ho, I mean, nasa line item, etc., kailangan ninyong ponduhan yan, pero hindi mo bang medyo questionin man lang na nakakaduda na po dahil, tika mo na, masyadong malaki ito, puponduhan natin ito na wala namang baha dito, or at least kahit na to check lang po, counter check na wala po kaming tao na kayang mag-check isa-isa ng mga projects na pinopropose ng DPWH But po. do you have the mandate to do that? Wala din po eh. Yun ang sabihin mo. Wala rin po, opo. Wala po. Okay. Okay. Now, let me move to the Commission on Audit naman. Ito pong can you identify contractors, is a commission with repeat adverse audit finding who still continue to receive new projects? Meron po ba kayo listahan na itong contractor ito blacklisted, itong contractor na ito substandard? Meron kayo? Wala. Sir, meron po kaming ongoing list, sir. Pero as to yung mga blacklisted contractors po, manggagaling po kay DP. Pero meron na din po kaming parang database, sir, na ginagawa po ngayon. And yung data po ngayon ay nasa 2022 to 2024 na po, sir. Alright. Balikan ko po si Secretary Bonoan. Mr. Chair, Mr. Secretary, ano po, wala po kayong list. Yung kagaya po nasabi ni Senator Raffy kanina na isa lang po ang kuan, pero lahat pumasa, isa lang ang blacklist nyo. Of this 15, lahat po ito good performance po ito since 2022. Lahat po nagawa nila, nakumpleto nila yung project. As far as our monitoring records are concerned, Mr. Chair, this is completed naman yung sa records namin, no?
Completed. As far as the central office records are concerned, actually, I'm not saying that in the field this could be a different story, but actually in our monitoring records in the department, they are completed because completed po lahat yung records, completed po. Completed, pero what I'm saying is like hindi nyo sigurado sa inyo sa main office, lalo na yung office mo, kung yung proyekto kagaya na pinakita ni Chair Marcoleta kanina, yung wasak o durog na tulay or whatever it is, yung embankment, hindi ho ninyo mamamonitor yan kasi Hindi. Because we... so pwede kayong dayain ng mga tao ninyo sa region, sa district, pwede magsinungaling at sasabihin, Secretary, tapos na po ito. So wala kayong way to find out na yung project na yon completed at hindi substandard? Wala pong ganun? Well, we rely actually on the data that is fed to us, actually, the central office, Your Honor, at that point in time. No? This data, Mr. Secretary, you're just relying sa mga tao ninyo sa field, sa district engineer, Yes, Your sa Honor. regional director, Yes, tama Your- po? Tama po. So, ang ibig niyo pong sabihin, yung dadaan ng kontulay, kung pupunta ako sa probinsya ngayon, hindi ko sigurado kung safe po ba yun, talagang matibay ba yun, because you're just relying. Paano kung substandard po yung tulay? Kagaya po nang nangyari sa Kabagan, Isabela. Paano po yun? How? How will you know? How will I know? Na driver mo, kasama ko, pamilya ko. Pag out of town kami, long weekend pa naman next week, it is Thursday. Paano pala, kung substandard pala ho yung tulay na yun? Let's not talk about flood control muna. Let's talk about these projects. Kung hindi po ninyo na-monitor, umaasa lang kayo sa mga tao ninyo. How are we going, ika nga, masasabi natin na safe yung kalsada na yan, safe yung tulay na yan? Kung umaasa lang po kayo sa report ng district engineer, project engineer, regional director, may kunsabahan ho yan eh. Let's face it, alam niyo naman ho, may kunsabahan. Tama po ba? With your RD, DE, project engineer, at saka contractor, may kunsabahan na yan, Mr. Secretary. Your Honor, I think your premise is correct. That I think at the central office, even me, I would just have to rely on the authenticity of the reports that come to me actually from the field offices, all over the country. Okay. So until such time that there's a report, there is a report that will come to me that hindi tama, then that's the time that I have to have an action on it, Your Honor. My last question, Mr. Secretary, to give way to to our colleagues here. Mr. Secretary, alam niyo, namomonitor niyo ho ba na karamihan sa mga RD ninyo at district engineer ay mga kontratista din? May mga construction company? That they have construction firms? Hindi po. This is one thing that I want to unearth actually in this process, Your Honor. Hindi niyo na rin ba narinig yung in-house construction, Mr. Secretary? Kami na lang gagawa, kagaya po na nangyari sa akuan. Kami nang gagawa, ako nang gagawa dahil ako district engineer kasi may construction company. Hindi niyo rin po naririnig yung in-house construction na yan? You are asking whether Yes. there are district engineers who are contractors? Yes. Will you not also ask how many congressmen are contractors? Mamaya pa yan sa second round, Mr. Chair. Dito muna sa second round yung tatanungin ko. Yes. Go ahead, Mr. Secretary. Well, I cannot ascertain anything, but I think honestly I have heard of this. Ang huli lang, I'm sorry, Mr. Chair, I lied to you. Na meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your intern lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Your Honor. Wala rin. Okay. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs, ngayon Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. But anyway, thank you po, Mr. Chair. I yield the floor. Second round na lang po ulit. Sandali lang po ito, bago ko makalimutan. Madam Secretary of the DBM,
will you be able to submit to this committee the flood control projects budget from the unprogrammed funds and BICAM insertions starting from 2023, 2024, and 2025. Yun lamang unprogrammed and BICAM insertions, flood control projects. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito sa unprogrammed and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakutsaba, quality control, 5%. DE and others, 5%, quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Madam COA, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Tsaka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Alam mo ang total, Madam Secretary? 74%. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ko lang po tinatanong, sana padala po ninyo 2023, 24 at saka 2025. We will furnish the committee, Mr. Chair. Okay, tas follow up lang po. Salamat po. Follow up po kasi may valid po yung point niya kanina. Identified na po natin yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yon. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator ba, Tarlac, kasama kaya okay lang naman? Kasi pareho kaming Tarlac 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po. Camarines Sur, wala. 252 What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problemahin. Whatever equity you have been trying to project, equity. Logic, what is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para ba nga nangyari, Mr. Secretary? Hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Malalaki po ito Excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain actually, these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field. So whatever is the proposal. Naintindihan po natin yun. If it is processed on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your Okay Honor. lang yun. Yes, Your Honor. Do not start
with the areas na wala naman pong panghanib ang pagbaha. Questionable po yun eh. So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala nito. So I will ask you to name names later on.